Lagi bang nagsisinungaling ang iyong partner? Hindi ba ito nagsasabi sa inyo ng totoo? Gusto mo ba na mabago siya at magsasabi na ito ng totoo sa inyo at wala na itong itatago? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. E sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And shout out muna kay sis Leticia Indoy. Hello po. And kung gusto nyo rin magpa-shoutout, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-shoutout ko kayo sa next video. Ngayon, ituturo ko sa inyo paano magsabi ng totoo ang inyong partner o hindi na ito magsisinungaling sa inyo. Dahil minsan ang ating mga partner madalas maraming tinatago. Madalas na nagsisinungaling. Pero hindi naman lahat, meron namang mababait at hindi kaya magsinungaling sa kanyang partner. So, ito ay pwedeng gawin sa babae to babae at lalaki to lalaki. Syempre sa ating mga partner na babae at lalaki. Pwede ito sa magkalapit at magka-LDR. Sa materialis na ating kakailanganin dito is kailangan natin maghanda ng isang kutsarang asukal. Pwedeng brown or white sugar. So, isang kutsarang asukar, white or brown. Kailangan din natin dito ng maliit na papel. Kailangan din natin dito ng puting kandila and pulang panulat na ballpen. Ballpen, pentel pen, lapis, color pencil. Basta ito ay panulat. And kung wala kang pulang panulat, pwede kang gumamit ng lapis. Kung wala ka talagang pulang panulat. Ang lapis kasi is galing ito sa kalikasan, kaya naman ito ay madalas na ating ginagamit or ito ay mabisang ginagamit sa mga rituals ang galing sa kalikasan. So, ayun. Kapag ready na itong mga materialis na ito, ay susunod mong ihanda isang inyong sarili. Sa lagi ko naman sa inyo sinasabi na dapat intiko ang inyong isipan. Ibig sabihin nun, wala kayong mga iniisip na iba, mga problema, walang gumugulo sa inyong isipan, at wala kang pagdududa sa inyong ginagawang ritual. 100% ang inyong tiwala at kahit katiting ay wala kayong pagdududa and wala kayong dapat galit kay target kapag gagawin ninyo ito. So, ayun, kapag ready ka na and handa ka na and dapat gawin mo itong mag-isa at walang dapat nakakaistorbo sa inyo. And ang gagawin mo una, sa papel, isulat mo lamang ang heart, simbolo ng heart. So, isulat nyo lamang ang simbolo ng heart at sa loob ay pangalan at apelyido ni target ng isang bisis lamang. Ang heart ay 3 bisis mo siyang isulat. So, 3 bisis mo isulat ang heart. And ayun, pangalan at apelyido ni target. At pagkatapos nun, bigyan natin ito ng energy. So, paano tayo magbibigay ng energy? So, lagi ko itong tinuturo sa inyo na kapag magbibigay kayo ng energy sa inyong ginagawang ritual, ay painitin nyo lamang ito sa inyong palad para mas mabisa ito kapag ito ay iyong ginawa. So, habang pinapainit mo ito, dapat ay nag-visualize ka ng mga positive para sa inyong target. So, dapat ay positive lang lahat ang inyong binivisualize dito. Ngayon, kapag sa tingin mo ay sapat na ang inyong pagbigay ng energy sa inyong ginawa, ang gagawin mo, kunin mo ang iyong asukal at ito, kumuha ka ng pinggan or kahit na ano, plato or mangkok, ilagay mo itong papel na ito sa may plato. At sa pagkalagay mo ito ng plato, dapat ang papel na ito ay nakatihaya. Nandito sa ibabaw yung nakalagay na heart at yung pangalan at apelyido ni target. Ngayon, ilagay mo dito or sindihan mo itong kandilang ito at itirik sa gitna ng heart.
itirik mo sa gitna at pagkatapos mong itirik ito, habang umaapoy ang kandila, ilagay mo sa palibot ng kandila ang asukal. So, gamit dapat ang inyong kamay, huwag ninyong kutsarain ang asukal. So, sa pagkuha mo ng asukal, pwede mo siyang kutsarahin at pagkatapos ilagay sa iyong kamay at gamitin mo ang iyong kamay sa pagbudbud ng asukal dito sa paligid ng kandila. So, dapat habang naka-light yung kandila ay ibudbud mo lang ito sa bawat gilid ng kandila. So, dapat ganito is nakapaligid yung asukal sa kandila. And ayun, habang nakailaw itong kandilang ito at nakatirik, dapat ay nag-visualize ka or paulit-ulit kang hilingin mo dito na sa pamamagitan ng kapangyarihan mo ng asukal na ito ay ang aking partner na si pangalan at apelyido, sabihin mo dito ay magsasabi na siya ng totoo at hindi na ito magsisinungaling sa akin at makonsensya siya kung ito ay magsisinungaling sa akin at hindi ito matitiis at sabihin sa akin kung ano man ang totoo. At pagkatapos nun, hayaan mo lamang na ang kandilang ito ay matunaw or maubos. Hayaan mo na ang kandilang ito kasama ang wax ng kandila at yung asukal ay magdikit-dikit ito sa asukal. So, hayaan mo lamang na yung asukal ay dumikit at natunaw kasama ng wax ng kandila. And hindi naman 100% na matutunaw talaga ang asukal dito sa kandila, ay meron pa rin na buo. Pero hayaan mo lamang siya, and kapag naubos mo na itong kandilang ito, ang gagawin mo kasama yung papel, and ingatan na huwag masunog ang papel or masunog ang papel ngunit hindi masunog yung bahay. So, kung dapat kailangan talaga ng lalagyan na hindi ito masunog. At yung natira na wax at yung asukal at yung papel, ang gagawin mo, kumuha ka ng cellophane or di kaya'y mga tela pula na ginupit mo or di kaya'y pangbalot na kahit anong klaseng pangbalot, basta ito ay pula, ibalot mo itong iyong ginawa and ilagay mo ito doon sa iyong damitan. So, ilagay mo ito sa iyong damitan at hayaan mo ito hanggang gumana. Sa tingin mo kapag gumana na ito, ingatan mo dahil may asukal ito, iwasan natin ang langgam. And ayun, kapag sa tingin mo, pwede mo siyang ilagay sa may garapon para hindi talaga siya langgamin. So, tela tapos garapon, ilagay mo sa loob ng garapon at ilagay sa iyong damitan. So, ganun lamang kasimple para hindi kayo langgamin. And ayun, kapag sa tingin mo ay tumalab na, ang gagawin mo is kunin mo na ito at itapon. Gawin ito sa araw ng Tuesday or Friday ng kahit anong oras. Laging tatandaan ang ating mga ginagawang rituals. Huwag na huwag po natin ito laging mamadaliin ang mabilisang talab. At kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye bye everyone. God bless us all.